okay. Everything is okay. Got a smile on my face. It's a beautiful day. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. I Want ASAP Squad, kinagulat ng ibahagi ni Edward Barber na meron daw siyang skandal. Gulat na gulat nga sina Shania Gomez, Jeremy Clinoga at Misha De Leon nang aminin ni Edward Barber na kapag isinearch nyo raw ang kanyang pangalan sa Google ay ang unang-una nyong makikita na meron daw siyang skandal. Heto panoorin at pag-usapan natin ang naturang video ng matapang na pag-amin ni Edward Barber. Ang inyong makikita kapag isinearch nyo sa Google ang kanyang pangalan. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang nasabing video. Talaga. That's again, ay nako, we were just waiting for that day na balang araw makikita namin yung mga squadmates na nandito na happy and in a relationship na. Pero, not yet. Kasi ngayon, as we're waiting for those Valentine's dates, today naman, magkakaroon kami ng Valentine's debate naman. Yeah. Hindi po yun kanina. We're gonna be debating. Hindi po yun kanina. Vote kayo, guys. Upon the cue of Mr. Cupido, aka Danny Chongson, of our podcast, we will be talking about interesting or mga controversial topics naman when it comes to love or dating. So, disclaimer lang po, medyo limited lang po yung experience namin. But I think, kakayanin namin. Real! Lalo na! We're not married, we don't have kids, kaya wala pa kami sa point na yan. Yes, Kaya but we'll also, try our best. Edward, I think we should, I think yung mga squadmates, you guys should also tweet. If you have any controversial questions or something that you want to talk about and discuss, I feel like that would be really interesting. Oh, sasagutin namin yan maya-maya lang. Yeah. Kasi yung hashtag natin for today's episode, of course, is hashtag I love ASAP. Yep, I love That's ASAP. hashtag, and we will look for some questions there then. Feeling ko that's so interesting. But, okay, let's give a sample. For example, yung mga questions that we would probably talk about is like what we were talking about kanina. About, asking Would you just date random through the things. DMs? Yeah. Yeah, yung mga ganon. So, we're not going back to it, but that's just a sample question. Good question. Pero ano, let's get the answers. For me personally, no. But unless I knew them from like common circles. Like, Yeah, there you go. You know, for example, if they're a friend of my friend, I might think about it. Pero kung hindi ko sila kilala at all, heck no, absolutely not. So you don't want to at least meet them in person once. Oh, no, definitely. Like, I don't even, kahit ako sa Instagram or Facebook, kapag hindi ko sila kilala or na-meet ng personal, I don't even add them as a friend or anything like that. So, ganun yung rule ko. I have to meet you and see. Pero, ikaw, Jeremy, would you date through the DMs? Same kami ni Edward Barber, may pagka-selective kami kahit pagdating sa social media. Kahit sa personal account ko, may pagka-selective ako. Hindi yung makakita lang ako ng yung nire-request ako as a friend. Hindi ko sila agad-agad ina-accept. Minsan tinitingnan ko muna yung profile nila, kung kakilala ko ba sila, kung na-meet ko na ba sila. Ganun ba? Hindi ako agad-agad nag-a-accept kahit merong mga request. Yung masabi lang na meron ako maraming pina-follow o marami akong friend, lalo na sa mga personal account ko. Hindi ako basta nag-a-accept. Talagang tinitingnan ko muna at inaalam ko muna kung sino ito. 'Di ba? Kasi minsan ano ba tawag dito? Minsan kasi iba yung pangalan sa social media. Kaya minsan inaalam ko muna kung siya 'yon. Ganon ba? Minsan kahit sa mga basta parehas kami ni Edward, hindi kami basta. Yun ay sa amin lang sa amin lang naman. O sa akin lang, 'di ba? Na
medyo selective, maigi na rin yung medyo nag-iingat ka, 'di ba? O siya, o ituloy na natin yung video na talagang ikinagulat ng I Want ASAP Squad ng tapatan o diretsang pag-amin ni Edward Barber na kapag iginugel mo ang kanyang pangalan, ay ang unang-una mong makikita ay ang nagkalat na skandal, di ba? Sobrang nakakalungkot na sa minor de edad o di ba? Ito agad ang unang-una mong nakikita kapag sinisearch mo ang pangalan ni Edward Barber, di ba? O siya, ituloy natin yung video. Rule ko. I have to meet you and see. Pero ikaw Jeremy, would you date through the DMs? No, Diba? well, just like you said, if I knew the person through friend groups or something, then I would consider. But mostly, if I don't know the person, I would like to meet them muna. And hopefully we could start something if that meeting goes well. And hopefully they could be my someday. Ooh. Wow. Could be my Galing somebody mag-plug, someday. ha? But of course, this is like not a rule. This is no judgment naman to the people that do it naman. Kasi I've heard naman some people that have found love maybe through that way. So, I mean, power naman to you guys. Pero this is just naman our personal opinion. Siguro, traumatized lang kami. Wow! Pero naman, you don't need to think about. Yeah. kaya sabi ko, don't even bother asking siya the baby. The baby. Yeah. Misha something. Let's ask Misha something. I do have a question for Misha. Yeah. Okay, there. Misha, nung Uy, sumikat ka ano after to? ng Idol, did you search yourself up sa Google? Okay. Gusto mo yung sarili? Well, kuya. I actually did. There you go. Yeah, of Okay. course. Everyone does. Yeah. Diba kasi I was curious din eh. Parang, hindi naman sa magiging narcissist or whatever. Pero gusto ko din makita, ano kaya sinasabi ng tao, ganun. In a good way. Like, I wanna see their feedback and stuff. So, and natutuwa din ako kasi, ang cute ng mga picture. So, Yeah. ayun. At sa'yo, pag ikaw yung sinerch mo yung sarili mo, puro cute na picture. Ako yung mga scandal, yung mga bash. Oh my, Bakit Edward, may Nangyaring, scandal oh no. ka ba? oh my God! Pero, ano na lang, sana lumabas ko. Pag na-search mo yung name ko, of course, when we search things online, we want to see those great hashtags, yung mga trending naman, na magaganda. And for today, we got a lot of things trending right here on I Want ASAP. We got girl power kanta. O, di ba? Nakakalungkot naman, di ba? Na kapag sinisearch mo yung pangalan ni Edward Barber sa Google, di ba? Ang lumalabas yung mga scandal, di ba? O, kita nyo, yung reaction ni na Shania Gomez, ni na Jeremy Clinoga, di ba? Ni na Misha De Leon, di ba? Nagulat din sila na yun ang unang-una mo makikita kapag sinearch mo ang pangalan ni Edward Barber, di ba? Sobrang nakakalungkot, di ba? Yung mga ganyang bagay na sabihin na natin mawawala pero nandiyan na, hindi na siya mabubura, nakabuntot na siya. O, di ba? Nakabuntot na siya sa pangalan ni Edward Barber na sa tuwing i-google mo yung pangalan niya, lalabas na may scandal siya. Di ba? Ay, nakakalungkot sa ganitong klase ng kabataan na nabibiktima sila ng fake news na habang buhay nadala-dala nila yung fake news na yun na sa tuwing i-google mo yung pangalan ni Edward, ando doon na siya. Bahagi na siya ng pangalan ni Edward Barber, yung scandal na yun. Parang hindi na siya mawawala kapag ginugel mo yung kanyang pangalan. O, diba? O, kayo mga kamarites, at trinay nyo rin bang i-google ang inyong pangalan? O siya, i-comment nyo na yan at ating pag-uusapan sa aking mga susunod na video. At huwag ninyong kalimutan, ayan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell button para lagi po kayong updated dito sa aking mga latest video. O, paano mga kamarites? Ako po muli si Josepa. Hanggang sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam! You make me feel beautiful, so beautiful.